Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa ng ganap na bagyo ang low pressure system na binabantayan natin sa silangan at inaasahan itong mas lalakas pa bago maglandfall sa kalupaan. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Unahin muna natin ang heavy rainfall outlook due to southwest monsoon. Ngayong araw, July 23, inaasahan ang pag-ulan na nasa 50 to 100 millimeters sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Kapag ang ganitong dami ng ulan ay bumagsak sa loob ng maraming oras, pwede itong magdulot ng mabilisang pagbaha sa mga mabababang komunidad at pagguho ng lupa sa mga lugar na matarik o matagal ng basa ang lupa. Bukas, July 24, inaasahan ang panibagong pag-ulan na nasa 50 to 100 millimeters sa Antique, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur at Maguindanao del Norte. Ibig sabihin, pagkatapos ng unang advisory period ay nagpapatuloy pa rin ang posibilidad ng makabuluhang ulan sa mga lugar na ito. Sa Friday, July 25, inaasahan naman ang pag-ulan na nasa 50 to 100 millimeters sa Occidental Mindoro, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Bukod sa pag-ulan na dulot ng southwest monsoon, meron ding heavy rainfall outlook due to low pressure area. Bukas July 24, inaasahan ang moderate to heavy rainfall na nasa 50 to 100 millimeters sa Cagayan. Pagdating naman ng Friday, mas bumibigat pa ang inaasahang ulan sa hilagang bahagi ng Luzon. Sa Cagayan, Apayao, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur, inaasahan ang heavy to intense rainfall na nasa 100 to 200 millimeters. Samantala, ang moderate to heavy rainfall na nasa 50 to 100 millimeters ay inaasahan sa Batanes, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet at La Union. Malinaw na ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng update dahil ipinapakita nitong sabay na may mga lugar sa Mindanao at western side ng bansa na apektado ng southwest monsoon habang ang hilagang bahagi naman ng Luzon ay may banta ng mas mabigat na pag-ulan dahil sa low pressure area. Mahalagang tandaan na ang forecast rainfall ay pwedeng mas mataas pa sa mga mountainous at elevated areas. Bukod pa rito, ang epekto sa ilang lugar ay pwede pang lumala dahil sa significant antecedent rainfall o yung mga nauna ng pag-ulan na nagpabasa na sa lupa bago pa dumating ang susunod na buhos. Ngayon naman, tingnan natin ang forecast weather conditions. Para sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at Palawan, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon, meaning hindi ito nangangahulugang pare-pareho ang lakas ng ulan sa lahat ng lugar at sa buong maghapon, pero malinaw na may posibilidad ng pabalik-balik na thunderstorm activity at mga buhos na pwedeng umabot sa moderate to at times heavy rains. Sa Mindanao, ang dapat pagtuunan ng pansin ay ang lawak ng mga probinsyang apektado at ang sunod-sunod na araw ng rainfall outlook. Sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani, hindi lang simpleng panakanakang buhos ang dapat paghandaan. Ang mas mahalagang tandaan ay ang posibilidad ng tuloy-tuloy o pabalik-balik na pag-ulan na pwedeng magdulot ng pagtaas ng tubig sa mga ilog at pagbagsak ng lupa sa mga sensitibong lugar. Sa mga komunidad na mababa ang lokasyon at sa mga lugar na matagal nang nababasa nitong mga nakaraang araw, ang panibagong round ng ulan ay pwedeng magpalala sa kasalukuyang kondisyon. Sa Western Visayas, Negros Island Region at Central Visayas, dapat ding bantayan ang mga thunderstorm na pwedeng magdala ng mas mabigat na ulan sa ilang bahagi ng rehiyon. Sa Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental, malinaw na ang pag-ulan ay hindi lamang pang isang bugso na pwedeng mabilis lumipas. Sa halip, may posibilidad ng pabalik-balik na thunderstorm activity na pwedeng makaapekto sa biyahe sa mga komunidad na mababa ang lokasyon at sa mga lugar na may mahinang drainage. Para naman sa Bicol Region at Eastern Visayas, ang forecast weather condition ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng trough of a low-pressure area. Ibig sabihin, sa mga bahaging ito ng bansa, ang pag-ulan ay hindi lamang mula sa karaniwang init at halumigmig sa hangin, kundi may dagdag na instability mula sa trough ng low-pressure area. Kapag ang trough ay tumama sa isang rehiyon,
pwedeng mas madalas at mas malawak ang sakop ng thunderstorm activity. Kaya sa Bicol Region at Eastern Visayas, mahalagang tandaan na ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ay pwedeng magresulta sa moderate to at times heavy rains. Para sa Metro Manila at sa rest of Luzon, ang forecast weather condition ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Sa madaling salita, sa mga bahaging ito ng Luzon, ang ulan ay mas nakadepende sa init sa maghapon, sa halumigmig sa hangin at sa biglaang pagbuo ng thunderstorm clouds lalo na sa hapon o gabi. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Mindanao at Palawan ay inaasahan ng light to moderate na hangin mula southwest to west. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Ibig sabihin, hindi pa ito ang pinakamatinding kondisyon ng dagat pero hindi rin ito dapat baliwalain lalo na kung may kasabay na thunderstorm sa paligid. Sa Visayas, Central Luzon at sa rest of Southern Luzon, ang hangin ay light to moderate na magmumula sa northeast to northwest, habang ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Para naman sa rest of Luzon, ang hangin ay light to moderate at variable ang direksyon, habang ang coastal waters ay nasa 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa kabuuan, wala pang malawakang napakadelikadong lagay ng dagat sa update na ito, pero mahalaga pa rin ang dagdag na pag-iingat lalo na sa maliliit na bangka at sa mga biyaheng maaaring maapektuhan ng biglaang thunderstorm. Ngayon naman, silipin natin ang mas malawak na pananaw tungkol sa bagyo na nabuo sa silangan ng bansa. Ayon sa pinakahuling tropical cyclone update, inaasahan itong kikilos pahilagang kanluran at may posibilidad na tumawid sa Northern Luzon area or extreme Northern Luzon area. Ibig sabihin sa current outlook ay may malinaw na senaryo na nagpapakitang ang system ay pwedeng lumapit o tumawid sa hilagang bahagi ng bansa. Ngunit mahalagang idiin na malaki pa ang forecast confidence cone nito, meaning malawak pa ang pwedeng maging galaw ng system at marami pang posibleng magbago sa direksyong tatahakin nito bago pa man dumating sa punto ng posibleng landfall. Kaya kahit may mas tumitibay ng trend, hindi pa rin ito final at hindi pa dapat ituring na tiyak ang eksaktong ruta nito. Batay sa kasalukuyang projection, posible itong maglandfall o dumaan ng malapit ang mata ng bagyo by July 24 or July 25. Ngunit gaya ng laging paalala sa mga ganitong sitwasyon, marami pang pwedeng magbago sa mga susunod na araw. Ang bilis ng development, ang pagbabago sa steering winds at ang interaction nito sa iba pang weather pattern sa paligid ay pwedeng makapagpabilis o makapagpabagal sa takbo nito at pwede ring magpataas o magpababa sa tsansa ng paglapit sa kalupaan ng Northern Luzon. Isa pang mahalagang bahagi ng forecast ay ito. Kapag nakatawid na ito at nasa South China Sea na, posible pa itong mag-intensify at mas lumakas pa na bagyo. Ibig sabihin, kahit hindi pa sobrang malinaw ang eksaktong lakas nito, bago ang posibleng pagtawid, may senaryo na nagpapakitang maaari pa itong lumakas pagkatapos makatawid kung magiging paborable ang kondisyon sa ibabaw ng karagatan. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita na ang system ay hindi lamang kailangang bantayan habang papalapit sa bansa, kundi pati sa posibleng pagbabago ng lakas nito pagkatapos ng pagtawid. At sa ganitong setup, mas nagiging mahalaga ang patuloy na pag-monitor sa mga susunod na update dahil ang pagbabago sa intensity ay pwedeng makaapekto rin sa lawak at lakas ng ulan na mararamdaman sa mas malawak na bahagi ng bansa. Isa pa sa pinakamahalagang dapat bantayan ay ang posible nitong epekto sa southwest monsoon. Kahit hindi pa final ang track at intensity nito sa kasalukuyang outlook, malinaw na may posibilidad na palakasin nito ang southwest monsoon na siya namang magpapaulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Ibig sabihin, kahit ang mga lugar na wala sa direktang daanan ng sentro ng posibleng bagyo ay pwede pa ring makaranas ng makabuluhang ulan dahil sa pinalakas na monsoon flow. Ito ang dahilan kung bakit ang kanlurang bahagi ng bansa ay kailangang manatiling alerto sa mga susunod na araw. Sa maraming pagkakataon, ang mas malawak na epekto sa bansa ay hindi lamang nasa mismong landfall point kundi sa mga pag-ulan na dala ng pinalakas na southwest monsoon.